So, good evening. This is JNHL Centralized Piso Wi-Fi. Ito yung multi-VLAN, tapos auto-select. And then, ito yung dumadaan sa OLT. So, yun yung sa taas yung aking Microtech CCR. Kasi nag-supply din ako ng PPPoE. And then, yung nasa baba ko is yung Bisol na OLT. So, ito example nito. Pinadaan ko sa 1/2 and then 1/8. So, yan. Example, meron kang, magbibigay ako ng ngayon, maglalagay ako ng dalawang router, which is, ito, 5x6 ito. Pwede rin yung 5v5. Any router pwede. Mga ONT. Pwede. So, idadaan mo lang yung VLAN. So, ito, ang ginawa ko is, ito yung VLAN 60. Tapos, meron ako isa dito, VLAN 61. So, multi-VLAN setup nga siya. So, yun. Yung fiber nila, nilagay ko dito, which is dumadaan din yan sa OLT and then Microtech. So, isa lang yung Microtech na kailangan mo, kaya siya tinatawag na centralized, which is yung aking CCR doon sa may taas. Then, yung isa naman, itong yellow. Yan, dyan sa baba. Then, papunta doon. Yun yung kinabit ko dito sa itong second na router. So, ito yung VLAN 61. So, bali kung maglalagay ka ng bendo sa iba't ibang lugar, kung naka-OLT ka, ito yung pinakamagandang gamitin mo. Kasi kung maglalagay ka ng bendo sa iba't ibang lugar, sub-bendo na lang, itong NodeMCU na lang, at saka yung VLAN or yung 5v5 or 5x6. Pwede rin yung 5x6. 5x6 actually itong gamit ko. Tsaka syempre coin slot. Ito lang ilalagay mo sa box. Syempre, yung power supply ko by the way, gumagamit ako ng yung UPS, mini UPS. So maganda kasi siya kahit mag-blackout. Yan, on pa rin, di ba? So sa mga biglaang on off, edi safe yung bendo mo. Magtatagal talaga. So yun, napaka-simple lang kung maglalagay ka. Parang parang kung sanay kang maglagay ng PPPoE, pinapadaan mo sa fiber, ganun lang din. Pero bendo siya. Okay, tapos auto-select and then centralize. So yun nga, ang kinaganda nito, bawat site mo ng bendo, itong sa first bendo mo, sa bilang barangay, kabilang kanto na second bendo, hindi ka na maglalagay ng separate Microtech or kung sakaling in case of Orange Pi, merong Orange Pi dito, merong Orange Pi doon. Hindi na, bali yung Microtech mo, yun na. Yung saan yung server ng PPPoE mo, doon mo lang din itatunnel lahat. So, yun, subukan natin, no? So, ang maganda dito is centralized siya, meaning, pwede mong gamitin yung, let's say, kukonek muna ako, ha? Yan, connect muna ako ng Wi-Fi. So, ito, ang pangalan niya is AM Gaming Piso Wi-Fi. Ito naman, AM Gaming Piso Wi-Fi 2. Sample lang, ha? So, kukonek muna ako sa AM Gaming Piso Wi-Fi. Tsaka may 5G din siya. Tsaka Piso Wi-Fi 2. May Piso Wi-Fi 2 5G din. So, dito muna ako sa AM Gaming Piso Wi-Fi. Yan. So, papasok ka dito. So, nakikita mo yung IP niya 10.0.60 kasi bilang 60. So, ganun yung pag-setup ko. So, yung rate and time, kayo na bahala. Mapalitan man yan. So, kayo na papalit. So, yun. Pag nag-click ka ng insert coin, kung since dito ako kumunik, automatic yan. Ito yung iilaw. Yun, hindi siya iilaw, di ba? Kahit na connected sila sa isang OLT. So, dito kasi siya naka-bind itong JNHL na ito. So, may 5 peso ako dito. Subukan ko muna. Ayan, nagkaroon siya na. Bale, nagsasalita yan. So, doon pay natin. Ayan. So, nakita mo, naging connected siya. So, kung gusto mong pasukin ulit, ang ginagamit kong is ht.net. Pag, yan yung DNS name ko. Sorry. So, yan. ht.net. ht.net. Yan. Yan yung DNS name ko. AM Gaming Piso Wi-Fi. Connected na. So, actually, subukan natin mag-YouTube. Ano yung YouTube dito? Yung YouTube. Yan, makakanit na tayo. Yung mga cartoon yan. So, kung gusto mong makita ulit yung ht.net. Oops.
ht.net. Tama ba? Or htwifi.net ba yan? Subukan ko na 10.0.0.1 na lang. ht.net talaga yun. ht.net. Yan. So, makita mo diyan yung time. So, dito sa baba, meron yan sa baba. Meron dyan yung voucher mo. Pwede mo rin i-copy to clipboard. Copy voucher to clipboard. So, ano yung kinahalagahan nitong copy voucher to clipboard? Okay lang kung dito mo ubusin yung time mo. So, pwede mo naman yung i-post. Yan. You're logged out. Nagsabi lang siya. Makapost na yung wifi mo. Tapos, pag login mo ulit, automatic ko, continue na yung time mo. So, okay lang kung dito mo lang gagamitin. Pero kung sakali, centralized ka dito siya, kaya maganda yung maklik mo yung copy voucher to clipboard kasi isi-save yun ng cellphone mo. Kasi kung pupunta ka dito sa kabila, dito ka naman, let's say, naglakad-lakad ka. Cellphone ko ba? Automatic mo ganun. Diba? Ito pala yan, to rotate. Okay. So, pag pumunta ka dito sa kabila, say another unlimited ito kahit ilan yung ilalagay mo. Hindi naman unlimited kasi ilan ba yung bilan, diba? 4,000. So yun yung most limited. Let's say mga limited sa gaano karami yung bilan. So nasa 1 to 4,000 na nata plus. So connect ako sa Piso Wi-Fi 2 or Piso Wi-Fi 2 5G, pareho lang kasi naman yan siya. So let's say subukan ko sa Piso Wi-Fi 2 5G. Yan. So makita mo nandyan yung code na kinapi ko kanina, oh. So, pwede mo lang i-click yung login. So, nakita mo, nag-connected siya kagad. Clinic ko lang yung login. Kasi nga, clinic ko yung copy voucher to cellphone. So, ngayon, pag mag-refresh ako niyan, yun pa rin yung ginagamit kong voucher. Kaya, maganda yung mag-click mo itong copy voucher to clipboard. Kaya, isi-save siya ng cellphone mo. Yung voucher na nabili mo. So, this time, kung mag-press ako ng extend, di ba dito na ako nakakonect? Sa second. Ito na yung mag-blink. Ito walang pakialam kasi danpayin ko muna ha. Kasi yung IP mo naging 61 na. Automatic siya maglipat ng IP kapag lumipat ka rin ng AP. Sasalita siya, no? So, i-click natin. Yan. Ito siya nag-blink. Pwede mong i-extend dito. Oops, hindi pumasok yung coin. Yan, 5. Pag-click mo ng syempre mag-extend na siya. Yan. So, yun. So, kung mayroon kang 30, so, kailangan mo lang ng 30 na ganito. Maganda, ito, recommended ko talaga gumamit ka nito. Kasi kung pansin mo, kahit ako, hinati ko pa yan, no? Yung isang output niya na 12 volts, pinutol ko, ginawa kong dalawa. Isa para sa router, isa para sa sub-bendo kit. So, yun lang. This is JNHL Auto Select. Centralized na siya, isang MikroTik lang. Especially ito sa mga nag-BPPoE, tapos fiber, napakaganda nito. Another thing nito is, let's say, dun ka sa may server mo, no? Let's say dito sa bahay namin, yung server, itong office ko. So, ang ko dito is Ards Home Wi-Fi. Wi-Fi ko dito sa sa MikroTik, yun, no? Ards Home 5G. Ards Home Wi-Fi 5G, di ba? Hindi yan piso Wi-Fi, ha? Pero yung AP ko na yan, connected yan sa MikroTik. Yun yung AP ko, yung 4 na sungay. Connected yan siya sa MikroTik. Diba? So, kapag yung, yung AP mo sa bahay or sa server mo is connected sa MikroTik, actually, pwede mong makita yung sales nito at saka ito. Pero dapat ganun, connected ka sa AP na connected din sa MikroTik. Subukan natin na. Gusto ko makita yung sales nun. Diba? 60 yun, 60. So, ang IP nun is 10.0.60.2. Kasi ang mga bendo 2 yung dulo niya. So, pag enter ko niyan, mapapasok ko yung 10.0.60.2. Ano nangyari sa cellphone na to? Bakit di ko mapasok? So, bali ito is additional picture na lang ito. 0.60.2. So, ito naman 10.0.61.2. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya mag-push. Problem ng cellphone ito. Subukan ko sa computer. Kaya sa computer ko gumagana siya. Kasi itong computer ko connected yan sa MikroTik, di ba? Yung LAN cable niya.
Connected siya sa MikroTik. May problem itong cellphone ko yata eh. So, antay-antay na lang natin yung computer. So, ito, working na lahat, no? Auto select. Centralized. Centralized meaning yung code mo dito, pwede mong i-copy to clipboard. Or, gusto mo isulat, pwede mong isulat kung walang... Pero mayroon niyang copy to clipboard yung portal natin. So, maganda i-click mo yun para kung mapunta ka sa kabilang kwanto, tapos meron din, let's say, ito sa akin, AM Gaming Piece Wi-Fi. So, pag meron kang makita ang AM Gaming Piece Wi-Fi, connect ka doon, tapos nandun yung code mo sa ibaba, i-click mo lang yung login. Automatic na yun. So, ito. So, itong internet ko, connected din sa MikroTik. Diba ito, connected din sila sa MikroTik. So, therefore, pwede ko daw i-open yung IP ng Bendo para ma-access ko sila. Sakaling gusto ko makita yung sales. 10.0.60 yata, 60.2. Yan. Pwede sa sa desktop. May problem itong cellphone na to. So, security siguro. So, sa desktop ko ganyan. So, makita mo, welcome to JNHL. So, ito yung Bendo ID niya, boss. So, 365844735. So, kung mag-login ka, syempre, hindi ko muna ipapakita yung yung username and password dito sa video. Pero, ibigay ko lang. Kasi may nagpa-config sa akin ito. So, and yun. Pa-config siya sa akin. Nakalimutan ko tuloy. Yun. Isulat ko muna yung password nito. Yan, nakapasok tayo. So, makita mo yung total sales nito is 130. Ito yan siya, ha. Yan. Yan yung niya, yung Gaming Piece Wi-Fi. Yan. So, yung niya, 5G din lalabas. So, yan. So, kung mag-harvest ka na, tapos may 1,000 ka dyan, or 5,000, kunin mo yung pera. Tapos, pwede mong i-click yung reset sales, magiging do not resist, go back. 0 na siya ulit. Okay. So, pwede mo rin tingnan yung itong Bendo na to, kung ilan yung niya, sales niya. 61.2. Dapat pala may /admin. I see. Yun yung hindi ko sinulat sa cellphone ko. Dito kayo sa desktop, sanay na kaya lumalabas mag-isa. So, yun. Susulat lang natin yung yan. Ito naman, 72 pesos lang daw siya. Yan, AM Gaming Piece Wi-Fi 2. So, yun. Save ko na lang tapos log out. Yan, ganun lang kadali. So, ganun lang kapag oops. Dalaw ko pa So, subukan natin ulit paano ko ulit. Let's say off ko muna tapos on. Yan. So, subukan natin ito sa cellphone. Hindi po pasok yun. Paglagyan ko ng admin daw. 10.0.60. Let's say 0.2 /admin. Kailangan natin may admin. Ayun, papasok siya pag may admin. Kahit sa cellphone pwede lang. Papasok mo pa rin. So, yun. Ito pang mo na to. Pang monitoring. Kasi kahit nasa wala ka sa lugar, wala ka dito sa area na to. Wala ka sa mga bendo mo kung sakaling marami na talaga yan sila. Basta nandun ka sa area na connected sa MikroTik, may mga wifi doon na, let's say itong router ko connected sa MikroTik, itong desktop ko connected sa MikroTik. Pwede mong ipasukin yung IP nila. Yung username and password lang talaga. So, ayun, ulitin natin. Pag connect ka sa AM Gaming Piece Wi-Fi, yan. So, makikita mo, nandyan sa baba, login na lang yung click ko. Yan. Kung gusto mong pumasok ulit, ht.net. Ikaw na bahala dito, pwede mong baguhin yung ht.net sa ibang pangalan, ha. DNS name lang yan, ht.net. Kasi, di ba, iba-ibang IP na. Ito, 10.60, ito 61, 10.0.61.1, ito naman 10.0.60.1. Siyempre, kung magdadagdag ka pa, 62, 63 hanggang ilan yung gusto mo. So, hindi mo na kailangan i-memorize yung IP. Maglagay ka na lang ng DNS name, like sa akin, ht.net. So, pag nag-click ako nitong extend time, automatic dito siya, di ba? Kasi, doon ako connect sa
sa ito. Ito. Pero kung kukunik ako sa piso Wi-Fi 2, yan, sa Wi-Fi 2 ako kukunik. Yan, i-click ko lang yung login. Basta ma-click mo lang once yung ano, yung nasa baba na pagka-click mo ng login. Yan. Yan. Ulit tayo doon ha. Watch.net. Basta maganda i-click mo talaga itong copy voucher to clipboard para ma-save. Pag sakaling dito ako kumunik naman, pag-click ko ng extend time. Oops. Sandali. Saan ba ako nakakonect? Ang machine na ito ay tumatanggap ng piso, 5 at 10 bago at 5. Piso Wi-Fi 2. Basa ng paghuhulog ng sabay-sabay Yan. mabilis para mabilang ng maayos ang inyong barya. Salamat Yan, sa 61. Dapat 61 yung IP ko, di ba? Wi-Fi vendor machine. Login ko lang yan. Automatic na. Pagka-click ko ng extend time. Maaari mo nang simulan ang paghuhulog ng coins. Ang machine na ito ay tumatanggap. Yun. Maaari Link mo na siya. simulan ang paghuhulog ng Kasi makita mo dito yung IP niya, di ba? 61 na. tumatanggap ng piso. I-refresh lang pala yan. Kailangan lang i-refresh. Yan. So, kung dito ka, syempre, hindi mo na madidetect. Syempre, kung maglagay ka ng bendo, hindi naman malalapit-lapit, di ba? Siguro ito, mga ano. Tapos, hindi na makita. Dito sa area niya to, syempre, wala nang signal doon. Or malayo na talaga. So, hindi na mangyayari yung nangyari kanina na lumilipat mag-isa yung cellphone ko dito. Instead na dito siya kumonek. Kasi ito, mas malakas daw na signal or mas malapit. So, parang ganun. Lumilipat siya sa dating wifi na may internet. Anyway, kung maglalagay ka ng maraming bendo, separate naman ng location. So, yun. Ang maganda nito is, yung iingatan mo na MikroTik, yung nasa server na lang. Siyempre, may mga ganyan ka naman, di ba? Or malalaking UPS. So, yung MikroTik na CCR mo or kung ano man yung malalaking MikroTik mo, edi safe siya. Tapos, yung mga bendo mo na nasa labas, ito lang yung laman. 5B5, isang bendo set. Isang bendo set, tsaka isang 5B5 na naman. Sa bawat bendo box. Maliliit lang, simpleng-simple. Pero malakas kasi dumadaan ito sa OLT lahat. Dumadaan din sa OLT, di ba? Nilagay ko diyan sa splitter. So lahat 'yan ang ano nila is yung mismo MikroTik na CCR. Di ba? So kahit hindi naman natin ng ano diyan. Malakas yung processor niya kasi yun yung ginagamit mo sa PPPoE. So yun, maraming salamat. Pasensya na sa medyo matagal na kasi gusto ko na lang taging explain ano yung mga advantages niya. Actually, kahit yung first 10 minutes lang napanood nyo, okay na.